oras na rin mga kaibigan is 8:10 ng gabi. Yan sa lahat po na nakikinig sa ating programa, alas 8 Gs na po. Oo, alas 8 Gs na po mga kaibigan. Nagbabalik naman po ang inyong lingkod. Siyempre dito lang yan sa number 1 tambayan, Music and Heart. Kasama naman ni only one, Papa Jack. Ay, sa lahat po ng mga kumakain, pasintabi po sa inyo ako nakikita nyo ngayong gabing to. Oo, sa lahat po ng mga naghahapunan. Good evening sa iyo, Joben. Sa magandang araw sa iyo, Joben. And sa lahat po ng ating mga early viewers, maagang pagsulyap ngayong gabing to. Siyempre, it's January 2, ikalawang araw ng Enero, taong kasalukuyan. Oy, Tagalog yun, ha? Tagalog yun. Nagsalita akong Tagalog, mga kaibigan. Oy, it's Tagalog point of view. Tagalog of point of view. Layo nun, eh. And good evening sa iyo. Ayan, sa lahat po ng ating bagong followers sa TikTok and syempre sa FB, maraming salamat. Kay Sharian, ganda ng pangalan niya. Good evening din sa iyo, Sharian. Kay Arking, mas astima ang bagong papadya kaysa sa dati. Oy, grabe naman siya, Iba yun. Hello sa iyo and Happy New Year kay John Shen, and hello kay Amber, pinaganda yung pangalan niyo, Ayumber. Diba? Imbis na Amber lang na A-M-B-E-R, sa kanya A-U-M-B-E-R. Diba? Ayumber. Diba? Pinahirap ng nanay mo. Pinahirapan ka pa ng nanay mo, no? Ay, sa lahat po ng ating mga tambayers, isang magandang gabi po sa inyo lahat. Balik na naman sa normal ang buhay natin, Moxon, magaling ka na. Magaling na tayo. Siyempre, laban na uli ito. Pag magaling na uli, laban na uli. Siyempre, ganun talaga ang buhay. Bawal yung pahina-hina, Kailangan mag-grind ulit tayo, mga kaibigan. Yan, tayo live po ngayon gawin to, syempre sa TikTok live, and then syempre sa ating FB account na nakalive din po tayo simultaneous. Kaya sa lahat po ng ating mga viewers from our TikTok account and FB accounts, isang magandang gabi po sa inyo lahat, mga kaibigan. Masterplan, hello sa iyo, Masterplan. Ang ganda pangalan ng Masterplan, parang dancer lang, Hi mga kaibigan, kamusta ang pasok ng inyong bagong taon? Sa lahat po ng ating mga tambayers na nakalipas na, syempre nakalipas na ang bagong taon, Pasko. Marami bang napaskuhan or maraming gastos? Ano bang mas madami, gastos o yung napaskuhan ng mga anak nyo? Oo, 'di ba? Syempre pambawi 'yun sa gastos, 'di ba? Investment ika nga. Kaya sabi ni Masan, madugo po. Bakit madugo, diba? Pero yan, syempre, yung Pasko kasi, sabi na matatanda noon, yung Pasko raw para sa mga bata, Tapos yung bagong taon, para sa matatanda. Di ko lang alam bakit, Di ko alam kung bakit yun ang nasabi. I don't have any explanation about doon. Hindi ko alam kung bakit para sa mga matatanda ang bagong taon. Baka kayo alam nyo, mga kaibigan, baka alam nyo ang dahilan. Wala ka mic at music. Guys, comment nga kayo kung may music ako at saka may mic. Wala ba ako music at mic? Ganon. Wala. Hoy, swerte watching. Siyempre ang aking Tito Roger. Tito Roger. Sa magandang gabi po sa inyo lahat. Mic meron po, music wala. Bagay, wala naman akong music pa. Ayusin natin. Ayusin natin mga kaibigan.
Ayan, pa-comment naman ako kung meron na akong mic mga kaibigan. Ayan, paki-comment naman ako. Comment down below mga kaibigan. Hello kay Upline, kay Upline Gerald, kung ito nanonood sa atin ngayon. Sa magandang Upline. Kay Sir Gerald, kwenta. Happy New Year! Pasyarot po sa mga member ng Bob R1 INC Alcala and Rosales chapter. Shoutout sa inyo lahat. Sa lahat po ng ating mga pamilya at mga kapuso na nakikinig ngayon. Static at basag, bakit? Wait nga, ayusin natin. Shoutout kay Idol Maui, dumaan si Idol Maui ng Katambay TV. Yung mga katambay natin na vloggers dyan. Shoutout sa mga. Same static pa rin. Bakit ganun? Static pa rin. Grounded yung mic. Wala naman akong ginagamit. Bakit ganun? Wala kung bakit guys, okay naman yung aking sound. Ayan, wala na. Okay na. Maganda na ba siya? Okay na ba? May music na ba tayo? Bumalik? Sabi ko, huwag na siya bumalik. Bakit siya bumalik? Kaibigan, paki-comment naman ako guys. Mag-comment kayo kung ayaw nyo masaktan. Sumagot kayo na ayos. Okay na. Yun, goods na tayo. Okay, shoutout kay Kuya Ricky, Kuya Ricky, shoutout sa iyo. Sa magandang gabi sa iyo, Kuya Ricky. Yan sa lahat po ng ating mga ayos na talaga yan. Ay, kay Cams 27, good evening sa iyo, Cams. Sa lahat po ng mga bumabati ngayon, sa lahat po ng mga tumatambay ngayon, paki-like and share naman ng ating programa mga kaibigan. Paki-like and share muna. Para tayo dumami ngayon, katulad kagabi. Madami tayo kagabi, hindi ko na maawat, hindi ko alam kung paano ko sasagutin lahat kagabi. Ay, shoutout po kay Ma'am Badet, ang aming isa po sa mga ginagalang na aming mga boss sa PRC, si Ma'am Badet po. Sa magandang gabi po sa iyo, Ma'am Badet. How are you po? Happy New Year po. Ay, sa lahat po ng mga dumadaan yan from Southern Leyte. Sa magandang gabi po sa lahat po ng mga tiga Southern Leyte. And muli po, tayo po'y samahan hanggang alas 10. Alas 10 in punto. Sa mga nagtataka po ngayon, bakit ang aga-aga ko mag-live ngayon, mga kaibigan? Ay, shoutout sa iyo, Kenshin, from Binyan, Laguna. And kay Boss J. May laman ako, kaya ayaw niya akong puntahan doon. Bakit? Bakit tayo puntahan? Sa mga nagtataka po, bakit ako maagang nagla-live ngayon? Bawal na po tayong magpuyat, ha?
Oo, sana kayo din. Oo, sana kayo din bawal na magpuyat. Oo, bawal magpuyat na ngayon. Oo. Oo, kaya dapat alagaan nyo ang health, 'di ba? Kasama 'yan sa ating New Year's resolution. Oo. Hindi tayo masyado magpupuyat ngayon. Kaya maaga tayo magla-live ngayon tuwing alas 8 hanggang alas 10 na po ang ating programa. Hindi na po dati alas 10 hanggang alas 12 ng madaling araw or ng hating gabi. Ngayon nagpalit po tayong time slot. Kaya sa lahat po na nagtataka kung bakit maaga ako ngayon, kailangan nating maging healthy na eh. Siyempre, kailangan natin magkaroon ng healthy habits. Kaya sa lahat po ng mga medyo may edad na rin po dyan, sa mga umiidad na rin po katulad po natin, dapat bago-bago na tayo ng habits natin. Yung mga mahilig magpuyat, na wala namang pinagpupuyatan, yung akala nila may kachat sila pero wala naman, imagination lang. Yung mga akala may jowa pero wala naman, nagpupuyat. Diba? Huwag kayo magpuyat. Wala naman kayo pagpupuyatan kasi wala naman kayong jowa. Huwag kayo mag-imagine na may jowa kayo. Wala naman. No. 2025 na. Imaginary pa rin yung jowa nyo. Ay, nako mga kaibigan. Bawas-bawas yung pagiging imaginary, ha? Minsan nakakabaliw po yan. Ay, meron na humuhugot ngayon. Sabi nila may iba pala siya. Di ba ang sakit nun, no? Boss Jay at nagkikita pala sila. Sige, tawag kayo sa akin mga kaibigan. Sa lahat po ng gusto magkwento sa Usapang Puso natin ngayong gabi to. Siyempre, dito lang yan sa programa natin hanggang alas 10 ng gabi. Usapang Puso, dito lang yan sa number 1 Tambayan. Gabi-gabi, every Monday to Sunday. Dito lang yan sa number 1 Tambayan. Radyo Cupido. Mga bestie. Ikaw ang the best. Siyempre kasama the one and only one, Papa Jack. Yan, sa lahat po na gusto tumawag at mga gustong makipagkwentuhan sa atin, i-click nyo lang yung aking Facebook account. Nandyan sa harap po ng inyong screen. Yan, shoutout Kuya Luap. And mag-message po kayo sa akin bago kayo tumawag. Baka kayo magkasabay-sabay ng tumatawag. Hindi ko kayo masagot lahat. Isa-isa lang po isa-isa lang po. Kasi ang telepono natin isa lang. Wala tayong teleponong pang multiverse. Pang single burst lang yung mga ating telepono mga kaibigan. Isa lang po ang telepono natin kaya isa lang po itatawag. One by one, step by step, ika nga. Kasasabi ko lang bago kayo tumawag, mag-message muna kayo. Para malaman ko kung kayo talaga kayo talagang magkukwento o tatambay lang. Magkalinawan tayo mga kaibigan. Kay Ma'am Jovelyn, hello and Happy New Year. Sige nga. At saka diniwanag ko lang mga kaibigan huwag na kayong tawawag ng video call. Di pa ako tumatanggap ng video call mga kaibigan. Mag-call lang kayo, call. Huwag video call. Kaya sa lahat po ng mga nandito, may caller tayo. Sige. Pagbigay natin tong caller natin, tong ating first caller for tonight, mga kaibigan. Mukhang giyang na giyang siya at nanggigigil na. Hello? Hello? Hello po, good evening. Good evening, sir. Hello, sir. Good evening po. Hello, sir. Anong pangalan nila, sir? Tago nyo na lang ako sa pangalan na Jay na lang po. Jay. Tiga saan si Jay? Pandito ako. Maynila. Tiga Maynila si Jay? Opo. Okay. Ilan taon na si Jay? 24 po. 24. Ano pinagkakabala ni Jay? Dito po sa
nagtatrabaho Laguna. Nagtatrabaho sa Laguna. Okay. Sa lahat po ng mga taga Laguna, nagtatrabaho. At doon sa mga hindi naman nagtatrabaho, kamusta kayo? Okay, Jay, ano mapaglilingkod ko sa iyo? Ano po, Papa Jack? Kasi may binayaran akong isang guy na kaibigan niya din na magbabantay din sa kanya. Sino yung guy na yan? Anong binabantayan? Magalyo naman tayo bago lahat. Ano bang kaso ng bakit Kasi- babantayan? Kasi parang nagdududa na ako sa kanya. Teka. Sino ba yung pinagdududahan? Para maliwanag yung audience natin, ano bang kwento to? Jowa mo ba yung pinababantayan mo? O may kaso ba yan? O ano? Jowa ko po. Jowa mo. Okay. Jowa mo, pinababantayan mo sa kaibigan mo. Sa kaibigan niya mismo po. Sa kaibigan niya mismo, pinababantayan mo. Bakit? Kasi wala na siyang time sa akin kaya patapos palagi pa siyang lumalabas. Ganun. Alam ba na magjowa kayo? Ako alam kayo ibang ko siya. Siguro hindi. Okay. Liliwanag ko lang Ito ba ang jowa mo? Matagal na ba kayo magjowa or magkarelasyon? 3 months na po. Ang tagal na pala, 3 months. 3 months. Saan kayo nagkakilala? Sa ano po, sa kabilang dating app po. Dating app. Okay, apps. Ngayon, sa dating apps na nagkakilala kayo, 3 months na kayo magjowa ngayon. Apa. Ngayon, na 3 months na kayo magjowa, nagkakaroon ka ng hinala na parang may mali, ganon. Apa. So, may ano kasi, may friend kami kasi ng kaibigan. Friend kayo ng kaibigan niya Mm-hmm. sa Facebook. Opo, sa kabilang account ko po. Sa kabilang account. Pero hindi niya po alam yun. Marami kang account? 2 lang po. Bakit kami 2 account? Bakit nagtatago ka rin, ha? Hindi. Okay, sige. Pagbibigyan kita. Ngayon, may pangalawang account. Bakit dun mo inad yung kaibigan? Yung kaibigan niya? Yung kaibigan niya kasi palagi na nasa labas. Tapos palagi silang magkasama ganun. Kaibigan niya, lalaki ba to o babae? Babae po. Babae yung kaibigan niya, lagi silang nasa labas magkasama. At saka doon ko rin nalaman na may pinupuntahan pala siya. Na ibang tao, ibang lalaki, ganon. Paano nasabi ng kaibigan niya? Di ba kaibigan niya, bakit sasabihin sa'yo na ipapahamak niya yung kaibigan niya? Dahil din siguro sa binibigay ko, ganun. Ibig sabihin may pamain ka, oo. Merong sweldo, ika nga. May pag-giveaway si kuya, mayaman si kuya, may pag-giveaway. Tapos, Yun po, na-videohan niya po, tapos sinend niya sa... nabidyohan niya yung mga naghahanap na dahil binabayaran mo siya or in-espiya, sa madaling salita, tapat sa'yo dahil meron kang binibigay sa kanya, parang ganon. Dahil may binibigay siya, hindi siya tapat sa kaibigan niya talaga. Parang ganon, kuya. Tapos doon ko nakita yung doon pala siya pumupunta, yung palagi silang sa mall, sasabihin niya kasama niya, tita niya. Tapos? Yun pala yung kasama niya is yung lalaki na yun. Ibig sabihin, sa madaling salita, niloloko ka, ganon. Opo. Then, na-confirm mo dahil sa kaibigan niya, parang pinispiyahan mo yung mga nagaganap dahil may binigay ka sa kanya, then nalaman mo at patunayan mo na niloloko ka, parang ganon. Opo. Okay. Ngayon,
Ginawa mo nung nalaman mo? ina, ina, in-adjust ko na sa sarili ko para hindi na Nag-adjust ka sa sarili mo? Paano adjustment ginawa mo? nakapaghiwalay na po ako. Ano sabi niya nung nakipaghiwalay ka? Sa mo sinabi? Nag-chat ka ba? Or nagkita kayo? Nag-chat na lang po. Pero nagkita na kayo ng personal. Actually, hindi pa po. Kasi sabi niya nga, hindi pa daw pwede. Tapos, tinanong ko siya kanina, sabi ko sa kanya, Papa Jacques, yun din siguro yung dahilan kung bakit ayaw niya ako pumunta doon. Ibig sabihin, sa madaling salita, hindi pa kayo nagkikita ng personal, yung relasyon nyo is masabing sa social media lang. Parang ganon. Apa. Walang personal attachment, ika nga. Wala po. Ibig sabihin, isa to sa mga istorya na nabuo lang sa kwentuang social media or nagkakilala ka sa social media, and after a while, walang nagaganap na parang personal na pagkakakilalan, ganon. Ako, Papa Jack, gusto ko sanang pumunta doon kaso hindi niya ako pinapayagan. Di ka pinapayagan dahil may iba pala, parang ganon. Apa. O ngayon, nung kinupronta mo siya or sinabihan mo, what happened? Umiiyak po siya. Bakit? Na hindi niya daw po alam kung bakit niya nagawa. Alam niya yun. Ayaw niya lang umamin, kaya dinadaan sa paiyak-iyak. Kasi ginawa niya eh. Diba? Ikaw ba tanungin ko? Maniniwala ka ba na totoo yung sinasabi niya? Hindi po. Hindi ako naniniwala. Tapos, nung nagkumprontahan kayo dahil nabuking mo na ang lahat, na kinumpronta mo na, yun lang yun, ganun, umiyak lang siya, wala bang, ano? Umingi po siya ng sorry sa akin. Nung humingi na sorry, pinatawad mo agad. Hindi po. Hindi ko matatanggap ng Papa Jack. Okay. Ngayon, ano plano mo nung nalaman mo na gano'n? Ayun na nga po, yung makapag-awalay ko sa kanya. Nakipag-iwalay ka and totally tinapos mo na, parang gano'n. Apa. And bakit kayo ngayon napatawag at anong maitutulong ko sa'yo? Humingi po sana ako ng advice kung paano makalimot sa taong ganun. Okay. Simple lang, kuya. Kung ako tatanungin mo, paano ka makakalimot? Actually, wala pa naman kayo malalim na attachment. O sabihin natin na sa'yo, malalim na attachment mo para sa kumbaga, parang sa'yo malalim na yung pundasyon. Kahit 3 months pa lang or sa ano pa lang kayo nagkakakilala, malalim na. Pero sa kanya parang naglaro-laro lang. Tama ba? Opo. Okay, ako tatanungin mo, anong gagawin mo? Limutan mo na. Kasi una-una mababaw pa naman yung samahan nyo or relasyon nyo dahil sa social media pa lang kayo nakakilala. Tama? Tama po, Papa. Pangalawa, di pa naman kayo nagkikita. Tama? Apa. Siya pa lang po yung kauna-unang pinakilala ko sa pamilya ko. Paano mo siya pinakilala? Hindi pa naman kayo nagkikita. On call po. Video call. Okay. Pero, syempre, sorry mga kaibigan kung magiging matalas po ang aking dila sa aking pagsasalita na ganito. Actually, maraming ganyan through relationship, through social media, sa mga dating apps, mga kung ano-ano man na tambayan,
na nakikipagkilala tayo, pero yung mga taong ayaw makipagkilala ng personal, matakot ka na. How come you can trust a person that even na hindi ka ayaw makipag-usap ng harapan? Tama, mali? Tama po. And I'm sorry to tell, mga kaibigan, I'm not saying na maging biased tayo, mga kaibigan. I'm just saying na ang hirap pagtiwala kung isang tao hindi kaya humarap ng personal. Tama, mali? What is the logic of your relationship if hindi kayo makikita ng personal? Hindi kayo mag-uusap, no something attachment, just chat and call in 3 months, 4 months, 5 months, tatagal. Sorry. Ang goal natin kapag tayo nagkakaroon ng isang karelasyon or pumapasok tayo sa isang relasyon is makilala natin ng personal ang tao at para mas lumalim ang isang relasyon. Tama, mali? Tama po. That's why, kung ako tatanungin mo, kaibigan, huwag kang manghinayang. Unang-una, hindi pa naman kayo nagkikita ng personal. Pangalawa, walang malalim na dahilan. Tama, mali? Tama. Focus ka na lang sa bagay na meron ka, buhay mo, trabaho mo, pangarap mo. And ako naniniwala, if you want a better relationship, find a better person. Not just, I'm not saying hindi ka na makipagkilala online, but kapag nakikipagkilala ka sa mga dating apps, dapat mas matalino ka. Or even sabihin natin na mas eager ka mas makilala personal. Tama, mali? And kapag sinabi sa'yo, ayoko makipagkita sa'yo, ayoko ganito, mali na yun. Ibig sabihin may tinatago. Tama, mali? Ibig sabihin walang hangad na makipagkilala ng personal kung ayaw makipagkita. Tama, mali? Pwede ba sabihin natin na nagliligawan lang kayo? Di ba? Pwede ba sabihin natin na okay lang na hindi pa makipagkita kasi parang sa chat pa lang kayo nag-uusap. Pero nung magjowa na kayo, within 3 months na magjowa na kayo, magkarelasyon na, sabihin natin, meron na, umuo na siya, dapat within 1 month, 2 months, excited na kayo magkita personal. Tama, mali? Tama po, Papa. Diba? Kaya mga kaibigan, sa lahat ng mga manonood natin dito, sa mga listener natin dito na nakikinig ngayon, mga kaibigan, comment down below, mga kaibigan. Just comment down. Kayo, bilang ikaw, pumapasok sa isang relasyon, comment nga kayo, mga kaibigan, mga tambayers, mga kabesti natin, yung mga bestie natin. Comment nga kayo, papayag ba kayo sa isang relasyon na walang personal attachment o hindi man lamang kayo magkikita personal? Comment kayo, mga kaibigan. Para mas, malay mo, makakakuha ng tip si Kuya Jay sa inyo. Diba? Kayo, mga kababaihan, payag ba kayo ganun? Sabi nila, hindi. O, yan o. Sabi nila, no. O, yan, Jay, ha? Hindi lang ako nagsasabi. Mga viewers natin mismo, ayaw nila. That's why I asked the viewers or listener natin, Jay, para magkaroon ka ng idea na mali yung bagay na meron kayo. Diba? Kung sila takot na maloko, mga kababaihan, ganun din tayo, mga lalakihan. Tama, mali? Diba? Tama, Papa. That's why, okay na yan. Tigilan mo na yan. At least, maaga pa lang nalaman mo na ang katotohanan. Tama, mali? Huwag kang umiyak. Oh. Huwag mo iyakan. Huwag mo iyak isang tao na hindi naman dapat iniiyakan dahil hindi naman naging totoo sa'yo. For the very first place in a
first day pa lang ng relasyon nyo, dapat may mga bagay na mas malalim na or palalimin pa sa pamamagitan ng pakikipagkita, ng personal. Hindi naman dahil sa makikipagkita kami gagawin na kayo or what. Diba? Kundi mas makilala natin personally ang mga taong sinasabi natin na mahal natin. Tama mali? Diba? Kuya Jay, nandiyan ka pa? Dito pa, hindi pa. Yun lang masasabi ko sa'yo, Jay. And wala pa naman. Wala pa naman malalim eh. Okay na? Malay mo, yung bridge mo, yung tumulong sa'yo, yung pala yung para sa'yo. Malay mo, di ba? Yung masasabi. Okay? Kung hindi ko talaga nalaman nyo, papadyak matagal. Okay, bibigyan kita ng pagkakataon. Sige, gamitin mo ang ating programa. Kung anong may gusto kong sabihin, may gusto kong ibulalas ang damdamin mo doon sa taong yan, sa babaeng yan. Sige, I will give you 2 minutes or 5 minutes na magsalita ka sa taong yan. Sana kung andyan ka man sa baba, nanonood. Kapag may nagmahal sa'yo ng tapat, seryosohin mo. Kasi masakit yung maloko. Alam mo yan. Sige lang, sabihin mo gusto mo sabihin. Huwag ka lang magmumura. Bawal magmura dito. Baka tayo mawala sa programa natin. Lahat pwede mo sabihin. Huwag ka lang Okay na magmumura. yan, baka mamaya. Okay na yun. Bahala sa buhay niya. Bilis mo naman gumibap. Okay na agad yun. Sa akin yun, di pa pwede yun. Sabihin ko lahat na masasakit. Sinaktan mo ko eh. Ay, salamat sa pagtawag at tiwala mo, Jay. And sana maging okay ka. Thank you po. Diba? Yan daw yung welcome sa'yo sa New Year. Okay, yan po si Jay from Manila. Salamat sa pagtawag at tiwala, Jay, ha? Thank you po. Welcome. Hay, nako mga kaibigan, isang story na naman. Ang hirap pagkatiwalaan talaga kapag minsan sa social media lang. Pero hindi naman lahat, mga kaibigan, hindi naman lahat ng makikilala natin or papasok sa buhay natin is the same. Hindi naman lahat. May mga tao din na na pwede magkatiwalaan at handang pagkatiwalaan din. 'Di ba? Kaya doon sa mga tao na pumapasok sa relasyon, mapa-social media or personal, na nagkakilala, nagligawan ng personal, social media, alam niyo mga kaibigan, wala namang pinagkaiba yan. Kahit personal, lolokohin ka. Kahit yung tipong sa chat lang, pwedeng lokohin ka. Sabi nga, walang ligtas eh. No? Nasa tao pa rin. Pero sila masasabi ko mga kaibigan. If you are the one looking for a relationship and not being serious to that kind of person or relationship na gusto mo lang mang-hook at mang-isa mga kaibigan. Tanda mo, makapanloko ka. O makakapang-biktima ka. Pero tandaan mo, darating yung time, ikaw naman mabibiktima. Yes, oo. Dami ko na nare-receive na message na ganyang kwento, but may makakilala pa nga ako eh. Oo, talagang sila mismo, diba, ang galing-galing sa ganito, ganyan. Tapos, nako, Diyos ko, may sikreto. Yung na mag-mention, baka mamaya makasakit lang tayo. Muli mga kaibigan, maraming salamat kay Jay sa pagtawag at pagtitiwala. And sana maging okay siya. Sa lahat po ng mga nandito. Sa mga babaihan, paalala lang, kung ayaw nyo maloko, wag din kayo manloko, ha? Paalala lang po yun. Yan, shoutout kay Gray the Great. Ang ganda ng pangalan, no? Gray the Great. Tanep. Diba? Gray the Great. Bakit bagat pangalan mo?
Ha? Bakit ganun? Yan kay Miss Kanata Grace, good evening. Yan, sabi niya, tama sa sinabi mo. Salamat. Kay JJ Dorio, Pao Jack, tinapos na namin kanina yung relasyon namin. Oh, okay lang yan. Basta tinapos nyo na, wala nang problema, naghiwalay kayo ng maayos at hindi kayo nagkasakitan, okay yan. At least, good skill. Kay Manlin Payne, good evening. Ay, sa lahat po ng ating mga tambayers, sa lahat po ng ating mga nakakasama ngayon. Oy! January 2 na. 2 araw na naman nakalipas sa taong ito. Bilis ng araw, no? Bilis ng panahon. Bilis ng mamaya, mukat-mukat, February na naman. Ay, like and share pa rin tayo mga kaibigan. Just like and share, lalo na sa ating TikTok account, mga kaibigan sa nagbibigay ng gifts. Guys, paabuti natin uli ng 50,000 likes ang ating programa ngayong gabi to. Siyempre, dito lang yan sa Music and Heart. Paabuti natin ng 50,000 likes. Paano ba yun? Double tap your screen. Tapos like and share lang. Hanggang huwag niyong tigilan. Hanggat hindi umaabot ng 50,000. Oo. And then syempre sa lahat po ng nagbibigay ng mga special gifts at mga puso dyan, guys. Ang hiling ko lang naman is heart me. Mag-heart me kayo lahat dyan. Tapos send kayo ng pusong kulay pink para makulay ang ating puso ngayon at ating programa. Oo. And then syempre sa lahat po ng tatanong paano tumawag kay Papa Jack sa ating programa, i-add nyo lang po ako sa aking Facebook account. Just Erickson Dalosario, yan sa ilalim, nandiyan po yung aking Facebook account, mga kaibigan. Pero bago kayo tumawag, mag-message muna kayo, ha? Ba mamaya tumawag na mga tulad, pabigla-bigla kayo tumatawag, nagugutla ako Oo. Mag-message muna kayo, Tapos itayin yung go signal ko na pwede na kayong tumawag. Tsaka wala na, huwag na kayo magbibideo call, Ano na lang, call na lang. Huwag na lang video, ha? Ay, sa mga nagpapabate, mga binabati natin, mga minamahal nating bayani, mga bayaning OFW. Yan, shoutout po sa Team Star Force Abida West, sabi ni Ana Pugong. Salamat sa mga pa-heart me dyan kay Apo Schreiber. Ay, kay paring Marvin Doctor. Shoutout sa'yo, paring Marvin. Siya po'y kasalukuyan ngayon nasa gitnang silangang Asya or nasa mga pugad po ng mga Arabo. Pugad ng Arabo? Si paring Marvin, kaibigan natin yan. Si paring Marvin Doctor, na kababata natin. Lumaki tayo. Lumaki ba tayo, pare? Para di naman tayo lumaki. Yun pa rin yung height natin. Shoutout watching from Bahrain yan kay Miss, ano ba yan? Ang hirap basahin ng pangalan ni Miss Bahrain na lang. Miss Bahrain na lang. Ang liit ng pangalan. Pinahirapan ako. Muli, Happy New Year sa inyong lahat, mga kaibigan, mga tambayan, mga bestie. Sa lahat ng ating mga kaibigan mula sa Taiwan, Japan, Hong Kong, Singapore na mga nagpapabati sa ating programa, binabati ko na kayong lahat. Miss Aklan, hindi ko agad nabasa kasi kabit-kabit yung sulat, tapos ang liit pa. Yung mata ko, lumalabo. Pinahirapan nyo. Shoutout sa lahat po ng mga taga-Amadeo Cavite mula kay Nenet Gonzales. Sa mga taga-Amadeo dyan, sarap dyan yung saging pipit. Ano ba yun? Saging pipit, yung maliit. Senyorita pala. Saging pipit, senyorita nga pala tawag doon. Mali ako. My bad. Kay Happy Jill Bayon, shoutout daw from San Miguel, Bulacan. Yan sa lahat po ng mga taga San Miguel, Bulacan. Natawa naman ako doon. Pipit tuloy yung tawag ko. Maliit, di ba? Kasi pipit maliit, di ba? Pag-ibon pala yun. Ibon, tiririt, maya. Ang bansang, yan pala yan. Kaya mas masarap kaming tapa Amadeo. Talaga, masarap ba yung tapa dyan? Hindi pa ako nakakain kasi ng tapa galing Amadeo. Patikimin nyo naman kami dyan ng tapa Amadeo. Pwede naman para masabi rin namin na masarap.
Hindi yung kayo-kayo na lang yung nakakaalam na masarap yung tapa dyan. Diba? Hindi nyo naman sinasabi sa amin na masarap pala yan. Paano naman masabi masarap? Hindi nyo naman pinatitikim sa amin. Patikimin nyo sa amin, di ba? Na masarap talaga yan. Malaman. Okay, shoutout kay Chan from Batangas. Sa lahat po ng mga tiga Batangas dyan sa magandang alae sa inyo. Di naman sa Batangas, sarap talaga dyan ng Luming Batangas. 'Di ba? Luming Batangas. Kaya sabi ni Albert Mandala, masarap din ang kape dyan sa Madeo. Para malaman natin, padala nyo ako dito mga kaibigan. Nang matimusan natin yan, sabi ng apo ng mamay. Timusan natin yan. 'Di ba? Ay, bago tayo magkalimutan, babatiin natin ang ating sponsor. Siyempre, ang Nash Coffee from Laguna. Ang Nash Coffee dyan sa may Pakil, Laguna. Sa lahat po ng mga magagawin ng sa may Laguna, lalo na sa may Pakil, Laguna. Just search na lang Pakil, Laguna. Yan, napakasarap na tambayan. Coffee shop. Hanapin nyo lang yung Nash Coffee. Napakasarap din ang kape dyan, mga kaibigan. And then, syempre, sa lahat po na naghahanap ng protection, sa mga naghahanap po ng protection, wala pa kayong insurance or protection, hindi pa kayo insured, mag-Orbis Victus na kayo, mga kaibigan. So, Orbis Victus International, InsurTech, under ng Stronghold Company, protektado ka na, pwede ka pang kumita. Kung may St. Peter ka, sa Orbis Victus, pwede ka rin kumita, magbenta ng insurance. Di ba? Kaya doon sa mga walang ginagawa dyan, gusto nyo mang sideline, magbenta ng insurance, sabihin nyo lang sa akin, pakikilala ko kayo sa Orbis Victus International Team under Empire Alliance, kala Sir Gerald, pakikilala ko kayo. Siyempre, ako, bridge lang naman ako. Kayo mag-usap pag pinakilala ko kayo. Diba? Ako, bridge lang naman diba? Shoutout sa lahat po ng mga taga San Pablo, Laguna, kay Mas Bebel Loni. Ang ganda ng pangalan. Diyan naman, masarap naman yung sa San Pablo, yung kay tawag dito, Tetay ba yun? Tetay Ube. Yung sarap yun, magatas. Yung mga magatas doon, yung mga ubi halaya, Sana, makatikim din tayo ng ubi halaya sa San Pablo. Masarap daw dyan, Ay, shoutout from Rolly Reforma, yan, from San Pablo. Yan, shoutout sa Anos Boarding House. Yan, sa mga taga-Anos Boarding House, shoutout sa inyo yan. Resort, masarap dyan sa San Pablo. Masarap ba yung resort? Parang ang alam ko lang na resort dyan, yung Bato Spring. Bato Spring lang ata na ang natatandaan ko dyan. Yan, sabi ni Sanita Gonzaga, 14, shoutout from Santa Maria, Bulacan. Sa lahat po ng mga taga Santa Maria, Bulacan, hello po sa inyo lahat. Yan, shoutout sa mga absent daw. Absent agad unang araw. Kay Menchi Roda, hello po. And kay Ambisyosa. Okay, kay Football Lover, sa lahat po daw ng mga taga Masbate, Happy New Year. Yan, sa mga taga Calamba, Laguna at Binyan, Laguna, binabati natin. Siyempre, mga kababayan natin yan. Mga kaparehas nating Lagunenyo, Lagunense. Diba? Sino ba iboboto natin ngayon sa darating na eleksyon sa larangan ng gobernador? Yan, Los Baños here, sabi ng Diyos. Ako naman po yung taga Santa Cruz, Laguna, mga kaibigan. Alonte ba tayo? Alonte, alam ko, Binyan, Binyan ba? Tama ba ako, Alonte? Happy New Year from Albay, sabi ni Odie. Yan, sa lahat po ng mga taga Albay, sa mga Bicolana at Bicolana. Maray na nabanggi sa iyo, Gabos, mga Bicolana at Bicolano dyan. And sa lahat po ng ating mga kaibigan from Maki family, sabi ni Hate Fake, di ba? People, di ba? Watching from Abu Dhabi, sa lahat po ng mga taga Abu Dhabi. Ay, kay Kuya Edgar, Charot sa iyo, Kuya Edgar.
Isang magandang gabi po sa iyo, Kuya Edgar. AKA Kuya Max. Di ba? Ay, sabi ni Dario Benico, marhay na banggi. Di ba? Padi, mga padi natin dyan, di ba? Sa Bicolandia. Sabi ni Alex Klein, watching from Taiwan. Sa lahat po ng mga taga-Taiwan, hello po sa inyo lahat dyan. Kaya sabi ni Jomar Nova from Cabuyao, Laguna, sa mga marites dyan. Kaya sabi, marhay na banggi. Please like and share mga kaibigan. Tawag-tawag na kayo mga kaibigan. Sa lahat po ng gustong tumawag, i-follow nyo lang po ako sa aking Facebook account. And after nyo mag-follow, mag-send kayo ng message na gusto nyo magkwento ng inyong talambuhay. Tulad ni Kuya Jay kanina, no? Saklap na buhay. Nagmahal ka ng totoo pero niloko ka lang. Di ba? Saklap! Ay, salamat sa lahat po ng mga nagiging caller natin. Thank you for the trust for sa ating programa, mga kaibigan. Yan, hello sa'yo, Miss Balot Bravio. Di ba, ang ganda ng pangalan, Balot, di ba? Buti naging Bayot. Delikado pag naging Bayot. Delikado yan, no? Sabi ni Miss Virginia, paano po? Ayan na, nasa baba po. Nakita niyo po yan? Yan, nakita niyo po yan, pangalan po yan. I-follow nyo yan tapos mag-message kayo. Then, pag nag-message po kayo, na sabihin nyo gusto nyo tumawag, at nag-reply po ako na, sige po, tawag po kayo. Yun, tawag na kayo. Kasi, baka kayo magkasabay-sabay. Mahina ang kalaban. Isa lang. Ay, mula kay Ma'am Lorraine Patigas, good evening, Papa Jack. Good evening po. Ayaw ko magkwento, malalaman pa nila love life ko. Hindi naman kita pinipilit magkwento. Sila lang naman. Kaya sabi niya, Miss Maldita, panotis tao. Paano tayo notice? Ano bang gagawin ko? Miss Marlene, hello. Yan, sana mapili po waving from Malaysia. Paano kita pipiliin? Tawag kayo. Hindi kita pipiliin. Mag-message kayo. Hindi naman ako namimili rito eh. Hello sa'yo, Pepper. Yan, watching from Udyongan, Romblon. Sabi ni Don, sa layo na, no? Ang daming marble dyan sa Romblon, no? Ang hirap makonek. Bakit mahirap makonek? Mag-message muna kayo bago kayo kumonek. Tatanggapin ko naman yung mga mensahe nyo eh. Mag-follow muna kayo. Huwag nyo muna kayo okay? I-add nyo muna ako, mga kaibigan. After nyo mag-add, tsaka kayo mag-message para lumabas yung message nyo sa inbox ko. Para pag lumabas sa inbox ko yan, tsaka ko kayo makikilala. Tsaka ko kayo ma-entertain. Pag hindi lumabas sa hindi kayo makakatawag, syempre. Hindi ko makita yung follow. Ayun, di ba nakikita mo yung pangalan ko? Erickson Tataktal Rosario. Follow mo yan. Nasa baba. Di ba nakikita nyo yan? Yung pangalan ko, i-add nyo ako, tapos i-message nyo ako. Alam nyo mga kaibigan, kaya hindi ko ini-entertain dito sa TikTok na magtumawag or mag-app, mga kaibigan. Iniingatan ko rin kasi yung identity nyo, mga kaibigan. Kasi di ba, syempre may mga caller tayo na medyo maselang yung kanilang istorya. Di ba, yung tulad nung last time, istorya ng kabitan. Di ba? Istorya ng kabitan nung last time. Di ba? Si ate na nag-share ng story niya dito sa TikTok, syempre, na medyo maselang, di ba? Medyo maselang yung istorya niya. Pero nababas siya. Binas siya ng mga nakakilala sa kanya, nakarinig ng kwento niya sa kanya. Then, di ba, after yung kwento niya, marami nag-add sa kanya, nag-follow sa TikTok kasi nakita yung kanyang account, di ba? Then, marami mga nagme-message sa kanya na pangit. Maraming mga nagme-message din ng di maganda, di ba? May mga offer pa raw na ganyan, nababastusan siya. And hindi naman natin mapipigil, hindi natin maaawat yung mga ganung tao na mag-interact sa inyo, sa kanya, dahil sa kanyang kwento. No? May mga iba ang pananaw, ay mababa yan, mabilis makuha yan kasi ganyan-ganyan. Kaya mga kaibigan, kaya ako ginagawa na
kayo ay tumawag sa aking Facebook na lang para hindi kayo makilala sa TikTok. Oo, hindi kayo makilala, hindi kayo ma-recognize. Kasi pag sa TikTok, mare-recognize yung account nyo, makikilala kayo. Pag sa Messenger kayo tumawag, ako lang yung makakilala sa inyo and syempre, tago yung personality nyo. Diba? Kahit pa ang storya nyo, kumabit dito, kinabit dyan, nagkabitan kayo, diba? Wala tayong magkagawa. Storya nyo yun eh. Diba? Alam ka namang awating ko yung storya nyo. Hindi ko naman pwedeng pigilan yung storya nyo, diba? Kaya, yeah, that's the way. Kaya ako ginawa yung format na ganito na binibigay ko. Dati, ayokong ibigay yung account ko eh. Oo, kasi actually, ayoko rin bigay yung account ko kasi marami nag-chat pag ganyan. Wala, pero siyempre kailangan sa hanap buhay, kailangan sa programa natin, 'di ba? Kaya pinamigay ko na rin yung account ko. Kaya sabi ni Ma'am Maribel Fernandez 140, Pabajak, paano po pwede kayo matawagan? Yan, i-follow niyo lang yung aking Facebook account. Yan, yan naka-bandera naman dyan sa aking screen. Yan, that's my Facebook account. Mag-message lang po kayo dyan at i-follow. Then, kapag nag-message kayo, sabihin nyo gusto nyo magkwento or magtanong and tumawag. Kapag in-accept ko na po kayo at sinabi ko tawag na po kayo yon, tsaka po kayo tumawag para di kayo magkasabay-sabay. O, tulad din isang gabi, nagkasabay-sabay ang tawag. Di ko alam kung sinong a-accepting ko. Ang hirap kaya. Ay, Happy New Year kay AJ_19. No? Sa lahat po ng mga celebrate pa rin ng New Year dyan. Happy New Year po sa inyo lahat. Sa mga may natitira pang lechon, ulo ng lechon dyan. Paksiw nyo na yan, pulutan yan. Ay, oras na rin sa buong kabuluhan mula Luzon, Visayas, Mindanao. It's 9:02 ng gabi. Samahan nyo ako hanggang alas 10. Dito lang yan sa number 1 tambahin natin sa TikTok. Siyempre, live na rin tayo sa Facebook. Siyempre, Music and Heart. Kasama the one and only one Papa Jack. Dito lang yan sa number 1, Radyo Online, Radyo Cupido. Sa Radyo Cupido, bestie, ikaw ang the best. Happy New Year, Miss Queen A. Ubus na, Papa Jack. Anong ubo? Bakit naubos? Pinamigay nyo? Huwag nyo kasi pamimigay, kaya nauubos. Pinamimigay nyo. Bili, tawag na mga kaibigan. Tawag na kayo. Kagabi apat tayong caller kagabi, no? Iba-ibang storya nila, no? Kaya may magandang storya. Merong hindi magandang storya. Merong masarap sa pandinig, merong nakakabuisit na istorya, di ba? Ganun talaga, hindi naman lahat ng istorya is kaya-ayang pakinggan, hindi rin lahat ng istorya nyo dapat pakinggan, di ba? Pero syempre, dito sa programa natin, pakikinggan namin kayo, di ba? Ay, hi Baba Jack, shoutout watching from Kuwait. Musta po, sabi ni Wishart. Okay naman, kayo kamusta dyan sa Kuwait? Marami bang Kuwaiti pa rin dyan? Syempre, marami Kuwaiti dyan, no? Yan, di pa pinaabot ng kinabukasan, ubus na. Baka marami kayo dyan, kaya hindi na umabot ng kinabukasan, malamang. Baka mamaya, 1 kilong lang yung handa, tapos dami nyo, malamang. Hindi talaga aabot yan. Hello sa iyo, Miss Princess Red. Yan, sa lahat po ng nasa sa ating programa. Maraming salamat. Like and share tayo mga kaibigan. Like and share. Oo. Paabuti natin ng 50,000 likes ang ating programa. Sa lahat po ng nasa Facebook account natin, hello po sa inyo, salamat. Paki-like and share na rin po mga kaibigan sa ating mga viewers from Facebook page. Kay Irene Alay, kamusta ang New Year nyo? Okay naman, Ate Irene. Ate Irene, ikaw ba yan? Si Ate Erin nga to. Kala ko, may TikTok ka rin? Nagti-TikTok ka rin pala, no, Ate Erin? Yan, kay Michael Banisilon. Hello sa iyo. Yan, watching from Mauban, Quezon, si Wilbert. Happy 3 Kings na raw. Malapit na mag 3 Kings, no? Buti na lang, walang 4 Kings. 3 Kings na lang.
Oy, wag kayo mag-message na tumawag kayo. Hindi ko kayo agad hindi ko kayo marireplyan. Oo. Doon sa mga nagme-message lang na about sa kanilang story, about sa kanilang kwentong pag-ibig. Hindi ko kayo marireplyan. No? Naka-on air tayo. Tawag na lang kayo. Tawag kayo mga kaibigan. Hindi ko kayo marireplyan, sorry. Mag-message kayo o tumawag kayo. Kay DC Niels, shout out sa'yo, DC Niels. Yan. Happy New Year, Papa Jack, kay single dad. Oh. Sa lahat po ng mga single dad dyan, Happy New Year, mabuhay kayo. Kay Natalie, Happy New Year and God bless. Shout out po. Ayan. Bibilis ng ating hindi ko mabasa lahat. Ang bilis talaga. Kaya pasensya na sa lahat po ng hindi ko nababasang comment yan sa ating screen. Bilis eh. Kay Banji, hello. Hello po, Miss Banji. Oh, wag sabi kayong wag kayong mag-message lang. Oh, message kayo na gusto niyo tumawag tapos i-confirm ko 'yan, tapos tawag kayo. Kasi pag yung nag-message lang kayo sa akin, tapos di naman kayo magkukwento, wala, hindi tayo magkakaintindihan. Malabo 'yan. Malabong usapan 'yan. Parang mga relasyon nyo. Oh, malabo lang. Dinamay yung relasyon. Yan, sabi ni Wilmar, Happy New Year daw. Sabi ni kaibigang Wilmar, kay Igan. Sabi ni Ma'am Joanna Oriendo, Happy New Year. Kay Utol Rowa, charot sa'yo. Kay Utol Rowa. Bakit gayon? Hindi ko nakikita ng comment dito sa Facebook account, pero dun sa nakakita ko. Ay, nako! JC Sanyo, shoutout po ay Sir JC Sanyo, mga kaibigan natin. Happy New Year sa inyong lahat, mga kaibigan. Yan, dito ka lang, shoutout. Shoutout sa mga vlogger na kaibigan natin. Walang, sabi ko siya, tumawag kayo. Ayaw niyo tumawag eh. Ay, muli, yan, sa lahat po ng bagong kararating lang, syempre bago. Sa mga bagong kararating lang na hindi luma, mga kaibigan, sa lahat po ng mga nandito, sa lahat po natin mga listener, sa mga nagtatanong, mga kaibigan, kung may mga tanong pa rin until now, tandaan nyo, simple lang, tulad ng kwento kanina ni Jay, tandaan nyo, masarap makipagrelasyon kung magiging totoo tayo sa isa't isa. Mahirap makipagrelasyon sa isang taong hindi naman kayang magpakatotoo. Mahirap dalhin ang isang tao or isang relasyon na puno ng lihim or pagkukubli. Kahit anong gawing pilit ng isang tao na itama or gawing masaya ang isang relasyon, kung ang isa naman ay hindi magiging totoo, nonsense ang isang relasyon. Hindi magiging matagumpay ang isang relasyon kung isa lang ang gagawa. Isa lang ang magiging mag-e-effort. Dapat parehas kayo. Tandaan nyo, ang relasyon ay tinatrabaho ng dalawa, hindi ng isa. It's either na sabay nyong tahakin ang relasyon na tama o relasyon na maganda kaysa dun sa relasyon na puro na lang pagtatago at pagkukubli. Na never magiging okay ang lahat kung darating sa punto ng relasyon nyo na isa lang yung tatrabaho, isa lang yung gaganap. Hindi magiging matagumpay ang isang relasyon kung manatili na hindi magiging bukas ang isa't isa. Tandaan niyo yan, mga kaibigan. Yung mga nagtatanong sa atin dito sa ating programa, yung mga nagtatanong na bakit ganun, Papa John? Simple lang. Hindi magiging matagumpay ang inyong relasyon kung hindi ka magko-contribute. Kung hindi ka
Hindi ka aambag sa madaling salita. Shoutout Kuya Eda. Diba? Kung hindi ka magkakaroon ng ambag sa pag yung diba? Hindi ka ambag, walang mangyayari dyan. Anong gagawin mo? Sige nga. May mangyayari bang maganda sa inyong relasyon? Kung hindi ka aambag ng tama. Sabi ni Michael Banisil, ano ba? Banisil ba yun? Tama, Papa Jack. Tulad ng istorya ni Jay kanina, di ba? Nakilala niya sa social media. Yan, Godoyo Edmund, Papa Jack, gandang gabi po. Pabati naman po sa asawa ko na si Abby Godoyo. Di ba? Bumayad pa siya para malaman niya lang yung pinagagawa ng karelasyon niya. Na para malaman niya na niloloko siya. Diba? Ang hirap ng ganun. Pero, ano tayo magagawa? Sabi nga, kahit anong gawin mo, diba? Na, pagpupursige sa inyong relasyon, na wala naman ginagawa ang isa, never aayon ang lahat. Never magiging okay ang relasyon. Diba? It's true. Diba? Kayo, tanongin ko kayo mga kaibigan. Payag ka ba sa ganung setup? Papa Jack, wala kayong boses? Wala ba akong boses? May boses ako. Wala ba akong boses? May boses ako. Mic test. Mic test. Ay, nako mga kaibigan. May tawagin niyo ako mga kaibigan. Tawagin niyo na ako. Sa mga gusto magkwento po huwag po kayo mag-message lang. Tawagin niyo ako. Shoutout kay Nanro, ating kaibigan from PRC. Yan, kay kaibigan Nanro. Shoutout kay Romil Jawom. Wala po tayong radyo Pag tayo may radyo na, mga kaibigan. Good evening sa'yo, Miss Marites. Hoy, pwede kayo magtanong huwag kayo mahiya. Ako lang to, walang bayad ng tanong dito. Hindi mo tayo nagpapabayad Salamat sa mga pag-gifts nyo dyan kay King Prince 19. Salamat. Nablo Gina. Hello. Diba? O, nagtatanong dito, paano malalaman daw kung niloloko ay hindi? Kapag sinaktan ka na. Digital report, salamat. Diba? Kasi di mo naman malalaman kung niloko ka na kung di mabubuko Siyempre, mabubuko at kailangan mo na mabuko. Diba? Ayan, kay Ibasco LD. Hi, Papa Jack. Gandang gabi. And then, simple lang naman yan Isa't dalawa lang yan. Mabibisto mo or hindi. Tulad ng nangyari sa kwento ni Jay kanina, di ba? Gumamit pa siya ng ibang tao para malaman niya, di ba, kung anong nangyayari. And, yun. Nalaman niya ang katotohanan. Kaya pala hindi nakikipagkita sa kanya or hindi ayaw makipagkita ng personal, there's something wrong. Diba? Saklap, diba? But, ganun talaga ang life. Diba? Yan, sabi ni Louie, shoutout Papa Jack, Happy New Year. Pwede mag-request all or nothing. Pasensya na po wala tayong music ngayon. Makaka-copyright po tayo mga kaibigan. Yan, paano po kayo matawagan? Gusto ko po advice. Tawag po kayo mga kaibigan. Ito po yung aking Facebook account. Ayan, sa harapan nyo po. I-follow nyo po yan. Or i-add nyo po as friend. Tapos, mag-message kayo na gusto nyo tumawag. Kapag na-receive ko po,
at sinabi ko po sa inyo na tawag na kayo, yan. Pwede na po kayong tumawag. I-follow nyo lang po yung aking Facebook account, then message lang kayo, then i-add nyo rin ako kung gusto yun. Di ko po makita. Ayan. Ayan. Erickson Tatak Dalosario. Ayan. Ayan. Di ba kita? Kita naman na. Di ba nakikita? Kita naman, di po? Mag-message lang kayo mga kaibigan. Mag-message lang kayo. O, sa lahat pa ng mga nagbibigay ng gifts at mga parosas dyan, maraming salamat. Punuin nyo nga ng rosas yung aking programa. Paabutin nyo ng maraming rosas. Bunch of roses. Diba? Pero sabi ko nga kanina, sa istorya ni Jay, okay lang yun. At least, bago pa lang naman. Hindi pa malalim. Good evening and watching from Fairview, Quezon City. Yan, sa lahat po ng nasa Fairview. Maraming salamat. Yan, sabi ni Nero, papadyakas ko lang po, ano po ginagawa sa isang ina na tinanggap mo na lahat sa kanya pero manloloko pala? Wala, i-accept mo lang, wala kang gagawin. Kundi i-accept yung sitwasyon na yon at kung di mo kaya tanggapin, let go mo na lang. Kasi kahit ka naman sinaktan, hindi ba? Wala namang mababago kung may gawin ka. Wala namang mababago kung sasaktan mo siya or ano. Wala. Di ba? Magkakaroon lang ng malaking problema. Di ba? It's either let go mo na lang or iwan mo siya. Di ba? That's the reality. Kasi mahirap ipilit isang bagay na hindi naman naaayon. Diba? Mahirap ipilit ang sarili sa ayaw. Diba? Kasi maraming ganun bagay, magaganong sitwasyon eh. Diba? Yung tipong nasaktan ka na, niloko ka na, tapos ipipilit pa ba natin? Di ba, baka magkasakitan lang. Pero, syempre, may mga i-consider in a situation na may anak, sitwasyon na may kailangang i-consider, di ba, titimbangin mo rin. Hindi ka basta magdedesisyon agad-agad. And if you are thinking something, di ba, consider mo yan. Ay, mayroon tayong caller. Ito na yung ating caller. Pakinggan natin siya. No? Hello? Hello? Hello po. Good evening. Good evening po. Ano pong pangalan nila? Irene po. Miss Irene. Tiga saan po si Miss Irene? Taga dito po sa Quezon. Quezon. Ano pinagkakabalaan ni Miss Irene sa buhay? Ano po ako, isang factory worker po. Factory worker. Oh. Ano mapaglilingkod ko sa inyo, Miss Irene? Ano po, gusto ko po sanang humingi ng advice. Ano po, bakit? Ano pong istorya? Sige po, kwento. Bali po meron po akong ex, tapos ang sabi po kasi niya, hiwalay na daw po sila. Ngayon po, nag-live-in po kami, magti 3 years, ganyan po. Tapos, ayun po, nasa abroad po yung asawa noon. Nung nag-start po kami, tapos po umuwi po siya galing abroad. Oh, galing siya abroad Yung babae po. babae. Tapos yung ex mo, na Dito po. sinasabi na mag-live-in kayo, sinasabi niya na hiwalay na sila, ganon. Opo. Pero nakikita ko naman po, wala na rin po silang, yung ano po, may mga chat-chat pong gano'n sa bata na lang. Oh, tapos? Tapos umuwi po siya, ayun po, panatag po ako na walang mangyayari. Umuwi po siya, nabuntis po yung babae. Pero ang sabi po kasi na dinideny niya na kanya po yung bata. Kasi, buntis yung babae opo, nung nanganak umuwi. na po ngayon. Nung umuwi. Hindi po namin alam kung kanya po or kung kanino po yung bata. Di ba galing abroad yun? Opo.
Umuwi po siya December 4. Ngayon, parang katapusan po ng December, nagpa-ultrasound po siya. Buntis na po ng 1 month and a half po ang tiyan niya. O, paano magiging dun sa ex mo kung nasa abroad yun? Umuwi po siya ng December. Ay, wait ha. Klaruin natin. Yung ex mo, nasa abroad din. Nandito po sa Pilipinas. Umuwi po si girl. Umuwi si girl buntes. Hindi ko po sure kung kanya o sa kanya kasi sabi po nung lalaki. Hindi daw po sa kanya. Ang tanong dito, paano magiging kanya nasa abroad yung babae? Oo nga po, umuwi po siya ng December 4. December. Oh. Tapos? December 4. Katapusan po, nagpa-positive po siya sa PT. Parang nagpa-ultrasound po yata siya. Sa madaling salita, may nangyari sa kanila. Opo, yun. Okay. Di tinanggap ko po siya kasi sabi niya po, hindi daw kanya, tinanggap ko po siya. Okay, kahit po masakit, nilunok ko kasi okay lang po kasi mahal ko po siya eh. Tapos ngayon po, ayun, ang gulo po ng sitwasyon namin. Nabuntis po kasi niya ako ngayon. Tapos, sabi po niya sa akin, sobrang silosa ko daw. Ganyan, nasasakal na daw po siya. buntis ka rin. Pero, buntis na po ako ngayon. Yung pong ex niya, nakapanganak na po. Teka, parang nalilito ako. Yung ex niya, yung ex niya, kuya, para maliwanag, yung ex niya, galing abroad, di ba? Sabi mo. Apo, Kailan umuwi yun? Last December. year pa po. Opo, last Kung last year, 2024. December. Opo, last year pa. 2024, December. Ay, 2023 po pala. Ayusin mo kasi. Ginugulo. Ay, sorry na. Ginugulo mo. Sorry na. Kaya Sorry na po. tataka ako Sorry eh. na po. 2025 na nga po pala. Sorry na po. Okay, 2023 December, umuwi yun. Opo. Nag-chok-chak chenes, may nangyari, tama? Yes, opo. Tapos nabuntis, Mm. nanganak Opo. na siya. Siyempre, December. Kung nabuntis siya, January, February, March, April, May, June, July, August, September, nanganak. Parang ganon. August po siya nanganak. August. Tapos, ikaw, buntis ngayon. Opo, 6 na buwan. 6 na buwan. Ano ba ngayon? December, di ba? January, di ibig sabihin, December, November, October. April po ako manganganak. Hindi nga, kung 6 months na yan, di ba? Ibig sabihin, July, buntis ka na. Opo, live-in na po kami noon. Kaya nga, ilan buwan na kayo live-in or ilan taon na kayo live-in? Mga 1 taon po. 1 taon na kayo live-in, tapos sila sinasabi na sa kanya yung anak. Tama? Yung pong babae yung nagsasabi. Pero yung lalaki po, parang hindi po. Tinatanong ko po siya, hindi daw po siya sigurado. Yun po yung sabi niya, hindi ko po. Naniwala ka naman. Yun na nga po, yung naniwala ka po. Pangay. Ilan taon ka na ba, ate? Matanong ko lang, ate, ha? 34 po. 34 ka na ba? Naniwala ka ba sa kwentong ganun? Kwentong kutsero. Kasi nga po, umuwi nga po siya is December 4. Tapos nung katapusan po, nagpa-ultrasound, 1 and a half na po yung tiyan niya agad. Ibig sabihin, di ba? Imagine mo, December siya umuwi, last 2023, parang ganun. Opo. Tapos may nangyari sa kanilang dalawa, Opo. as buntes, na sinabi nung kinakasama mo na hindi kanya. Opo. Pero Sabi, kahit sabihin niya hindi kanya yon at pag hindi kanya sa mukha mo, may nangyari pa rin sa kanila, may naganap. oo nga po, yun nga po eh. Tapos, Nagpabuntis ka pa. opo, in-accept ko po yun. Ngayon po, sabi po niya, naghiwalay kami kasi sabi po niya, sobrang silosa ko daw po, nananakal ako, ganyan. Siyempre po, hindi niyo po ako masisisi kasi ang nasa isip ko po lagi. Paano ba nananakal? Paano nanakit ka, ha? Nananakal ka pala eh. Ay, siyempre, nung mga nakaraan po, opo, aminado po ako dun. Pero nitong huli po, hindi na po kasi nag-usap na po kami na wala na pong ganun. Paano in what way na nasasakal siya? Ano bang ginagawa mo?
Ano po, ayoko po kasi siya nang pupunta sa kanila, yung gano'n. Kasi syempre po, parang ang nasa isip ko po is may mangyayari na naman. Teka. ganyan. Di ba siya? May anak siya doon, di ba? Opo. Ngayon, ano bang settlement nila? Maghiwalay ba sila? Kasal ba sila? Hindi po. Ang O, di sabi sila po nila, kasal, sa hiwalay bata sila. Sa bata na. Opo, sa bata na lang Oh. daw po, sustento lang. Bakit siya, kung ganun pala, nahiwalay na, bakit, di naman sila kasal, bakit pa siya bumabalik-balik? Ay, sa bata lang daw po, Oy. ang sabi. Pwede naman siyang pumunta sa bata nun na hindi mag-sleep over. Yun na nga po yung sabi ko sa kanya. Okay lang, pumunta ka sa inyo. Hiramin mo na lang yung mga anak mo, dalhin mo dito. Wala naman po problema sa akin. Okay lang po yun. Pero ang sabi po niya is, mga anak lang daw po yung pinupuntahan niya. Naniwala ka naman. Sabi po. Sabi. Yun na nga po. Nagpaloko ka rin pala, nagpauto ka rin pala sa mga salitang ganyan eh, no? Oo nga po eh. Sa sobrang pagmamahal po. Okay, Ngayon po, yun nga po, yung last pong away namin, pinalayas ko po kasi siya sa bahay. Kasi, syempre, halos araw-araw pong nauwi dun sa kanila. Kasi ang sabi po niya, para daw sa bata, ganyan. Hi, Ate G. Ang ginawa ko po, sabi ko, pag umalis ka ng bahay, dalhin mo na lahat ng gamit mo, huwag ka nang babalik. Tapos? Dinala nga po niya lahat ng gamit niya. Sabi mo eh. Kasi dinala niya. Tapos, nangyari? Ayun nga po. Happy New Year, G. Po? Hindi, sige, diretso lang. May binasa lang ako. Tapos? Ay, sorry na po. Tapos ayun nga po, yung sabi ko po, umuwi na siya sa bahay kasi nga po, galit lang. Siyempre, galit lang naman po ako. Kaya ko nang nasasabi yung mga ganong bagay. Ayaw na po niyang umuwi kasi ang sabi niya, daw po, nasasakal na daw po siya sa akin. Mali po ba ako doon? Yung mga ginawa ko, mali po ba yun? Hindi ko alam kung paano sakal yung ginagawa mo, ha? Baka kasi nananakit ka. Baka mamaya kasi mas malalim pa dun sa sinasabi mo na pinaghihigpitan mo siya. Kasi kung ako, tanongin mo kung mali yun sa kwento mo, dun sa sinasabi mo na hindi sila kasal, hiwalay na sila na sinasabi mo. Opo. Okay, tapos, pupunta siya doon, mag-sleep over. Wala namang masama na pagbawalan mo kasi una-una ikaw na yung karelasyon. Ikaw na yung kalibin. Wala doon. Pero, hindi ko alam yung buong istorya na ano bang setup nyo. Ayun nga po. Parang ang sabi lang po niya sa akin is gusto lang niya makasama yung mga anak niya, ganyan. Kasi ang hirap i-credits ng ganito na sabi niya, bakit hindi mo inaalam? Sabi niya sa akin. Wait. Ilang taon na ba kayo nagsasama? Na po, magjowa po kami ng magti 3 years na po. Ilang taon na silang hiwalay? Mula po nung nag-abroad. Na sinasabi mo? 7 years na po. 7 years na abroad po. Hindi yung nag-abroad. Yung asawa. Wait. Huwag mo Ate, wait. Tapos, wait, umuwi po siya dito. Ate, pakinggan mo ako. Wag mong isama yung kwento na pakinggan mo yung sinasabi ko. Iba yung nag-abroad, iba yung sinasabi na hiwalay. Kasi baka nag-abroad yung asawa na sila pa rin. Opo, sila pa po. Hindi mo pwede sabihin na nag-abroad tapos hiwalay na agad. Ang tinatanong ko, kasi kung 3 years na kayo magka-live-in, okay? At 3 years na kayo mag-jowa, sinasabi mo na mag-live-in, tapos sila 7 years na nasa abroad, tapos sila pa, ibig sabihin, pumasok sa eksena or nagkaroon kayo ng eksena, sila pa rin. Bali po wala na po silang 3 years pa lang po sa abroad, wala na po sila ganun. Sigurado ka ba na wala or sinabi niya lang? Wala na po kasi nababasa ko rin po sa mga message sa bata na lang. Nakakita mo talaga na may message yung babae? Opo, kasi alam ko po yung password niya. Okay. Kung nakita mo na gano'n, bakit pinapayagan, kung talagang hiwalay na sila, bakit pinapayagan mo pa rin mag-sleep over? Iyon nga po yung pinagtatalunan namin palagi. Okay. Mga kaibigan, nililiwanag ko lang kasi ayokong magbigay ng komento kay kuya
na masama, tapos yung hindi natin naalam ang kwento. Okay? Opo. O, sige. Ibig sabihin, 3 years na kayo magka-live-in, tapos sila hiwalay na within 3 years. Mm. Ibig sabihin, nagpang-abot pa rin. Tama, mali? Opo. Nagpang-abot pa rin kayo. Opo. Ibig sabihin, bago pa lang sila maghihiwalay, nasa eksena ka na. Opo. O, Parang di- ganun po. O, di ibig sabihin, niloko niya asawa niya dahil pumasok sa eksena. Tama, mali? Parang ganun na nga po. Ibig sabihin, alam mo na mayroon siyang asawa na nasa abroad, pinaniwalaan mo pa rin sinabi niya. Opo. O, di ka mamali. Ay. Ayun nga po. O. Ang tanong ko, dapat ko na po bang, hayaan na lang siya, gano'n? Oo, kasi ikaw yung may kasalanan dito, te. Ako naman po. Oo, bakit? Unang-una, di ba, sila magkarelasyon pa nung pumasok ka. Anong tawag sa'yo? Hiwalay na po sila noon. Parang Ate, magkakalabuan. In-explain ko nga kasi yung kanina, di ba? Sila, naghiwalay, 3 years pa lang. Pero kayo magkasama na 3 years. Sinabi mo kanina, sinabi ko, pumasok ka sa eksena, sila pa rin. Sabi mo, oo. Di ibig sabihin may kasalanan ka. At may kasalanan din sila lalaki. Kaya kung bakit nasira ng tuluyan, yung relasyon nila, kasi pumasok ka sa eksena. Tama, mali? Opo. Oh. Di ibig sabihin, kasalanan mo din. Opo, kasalanan ko rin naman po. Oh, kaya wag mo sabihin na walang nangyari na hindi ka parte ng nangyaring kasiraan ng pamilya nila. Tama, mali? Opo. Oh. Kaya, sinasabi ko ngayon, inaalam ko kasi mahirap mag-judge. Kaya inaalam ko, yung kwento galing sa'yo mismo at sa bibig mo mismo nagsabi yan. Okay? Opo. Oh, ngayon, Pero, ang tanong mo, pero yun nga po. mm, Kasi naghiwalay na nga po sila ng ilang taon. Ngayon, nagsama na nga po kami noon. oh, tapos? Tapos, syempre yun lang naman po yung hinihingi ko sa kanya. Yung, Alam mo, Ano ate, ito lang lilinawin, bibigay ko sa yung komento na, unang-una, huwag kang umasa na siseryosohin ka niyan. Kasi bakit? From the very beginning, ang storya nyo, niloloko ka lang niya. Masakit pakinggan, ha? Pero from the very beginning ng relasyon nyo, niloloko ka niya. Kasi bakit? Ang katotohanan, meron pa rin silang koneksyon at sila pa rin nung asawa niya na nasa abroad. Sinasabi niya lang yan na wala na sila kasi nga nasa abroad yung asawa niya at may problema sila. Na pumasok ka sa eksena or umueksena siya sa'yo at naging kayo dahil wala sa Pilipinas yung asawa niya. Ngayon, ikaw naman naniwala sa sinabi niya at umentra kayo at naging kayo na, kasabay na sinasabi mo sa kwento mo na 3 years na silang hiwalay kasi nga naging kayo. Ngayon, kung tatanong mo sa akin kung anong gagawin mo, isa lang. Ayusin mo yung setup nyo kung talagang gusto mo kung naniniwala ka sa sinasabi niya na hiwalay na siya dun sa asawa niya na una na hindi naman kasal sabi mo pero may anak sila, tama? opo, Ilan anak nila? Dalawa. 2. Di ibig sabihin nung una pa lang may anak na silang isa tapos nasundan nung umuwi. Opo. Oh, I will say to you, ate, hindi sila magchuchuk-chak-chenes dun sa pangalawa kung wala na sila. Maniwala ka sa akin. Umuwi ng December 2023, ibig sabihin meron pa silang relasyon. Kaya nga sila nag-sleep over. Hindi ba payag si girl na umuwi doon yung lalaking yan o yung sinasabi mo na karelasyon mo, kalibin mo doon sa bahay nila na kung alam niya na niloloko rin siya. Balik ka rin mo sitwasyon. Ikaw, yung lumagay sa asawa niya, papayag ka ba
Doon sa sinasabi mo ngayon? Kung alam niya na meron kayo? Di ba hindi? Tama mali? Tama. Papayag ka ba na makipag-tsuktsak Chinese ka kung alam mo na merong ibang karelasyon yan nung umuwi ka? Tama mali? Opo, tama. Oh, yun na yun. Ibig sabihin, hindi mo sa sinasabi mo kanina na daw, puro daw sabi niya, ibig sabihin hindi mo alam lahat ng istorya, hindi ka sigurado pero pumasok ka. Yun po yung sinasabi niya sa akin. Yun na nga yung sinasabi ko. From the very beginning, niloloko ka lang niya. Kasi yun yung sinasabi niya. Pero dapat, kung nabubuksan mo yung account niya, dapat gumawa ka na ng way na kinausap mo yung si girl. Kinumpirm mo na kung talagang hiwalay na ba talaga sila, ano ba sitwasyon nila, may magkakataon ka na eh. Bakit di mo ginawa? Hindi po kasi nangingialam ng ano Ate, niya. hindi ka siya nakikialam. Hindi pangingialam yun. Relasyon niyo yung sisiguraduhin mo. Kung ikaw ba'y kabet, kung ikaw ba'y nakikisawsaw, o ikaw yung nasa sitwasyon na tama. Hindi pangingialam yun. Buhay mo, sitwasyon mo, yung aayusin mo. Hindi pakikialam yun. Kung sinasabi mo na pakikialam yung gagawin mo, ibig sabihin, alam mo na mali yung pinasok mong relasyon. Kung sa tingin mo pangingialam yun, ibig sabihin, alam mo from the very beginning na nakikiapid ka lang. Tama mali? Tama po. Hindi po kasi ako nagtatanong ng mga ganun. Ate, hindi ko sinasabi magtanong ka, gumawa ka na way na para malinawan mo kung kabit ka ba o hindi. Masakit na katotohanan yun. Eh bakit di mo alamin? Di ba? Tama mali? Tama. O ngayon, lumalabas na wala kang pakialam, hindi ka nakikialam, ayaw mong pakialaman, o anong nangyari sa relasyon nyo? May pinuntahan ba? Wala. Diba? O, kasi bakit? Hindi mo inayos. Wala kang pakialam. O, sa dulo, ikaw ang nag-suffer. Tama mali? Tama. O, sino nagkulang dito? Sino may pagkakamali? Ako po. O. Yun ang problema sa atin, mga kaibigan. Na pinalalagyan natin sitwasyon or hinahayaan natin sitwasyon na wala tayong assurance, wala tayong may karapatan kang magtanong, may karapatan kang makialam kasi sinasabi mo nagli-live-in na kayo. Tama mali? At doon sa kwento na sinasabi niya na hiwalay na kayo, dapat inalam mo na ate. Tama mali? Tama. Kasi may karapatan ka na ate. Kasi ikaw na yung kasama. Although siya yung nauna, na kung totoo man yung sinasabi niya na hiwalay na kayo at di naman sila kasal, may anak lang sila, may karapatan ka na rin kasi hindi naman sila kasal, parehas kayong hindi kasal. Tama mali? Para kayo magjowa, jowa ka niya, jowa din siya, na meron nga lang kayong mga anak sa kanya. Ibig sabihin, may karapatan ka na alamin. Eh kayo pinabayaan mo. Oh, saan siya bumalik? Di ba doon? Baka mamaya, di mo alam, baka kasal pala sila. Hindi po. May katibayan ka ba? May nakita mo bang Senomar? May pinakita mo sa yung certificate of non-marriage? Hindi po. Nakausap ko po yung nanay at kapatid. Oh, yun naman pala eh. Bakit hindi ka, nakakausap wala yung nanay kapatid? Bakit hindi ka pa humakbang? Bakit ka nagpakampante? Sabi po kasi din. Ate! Po, eh. Niloloko ka na nga eh. Sabi-sabi pa. Tama mali. Tama. Oh, ngayon, sino ngayon nag-suffer sa paniniwala mo? Diba? Yung pinaiikot ka na, di ka pa nakialam, hindi ka pa gumawa ng aksyon, sino naluto ngayon? Di ba ikaw?
Oh, saan siya bumalik? Doon. Oh. Sino ngayon naiwan sa ere? Ako po. Oh. Dahil wala kang pakialam. Yung may karapatan ka na, hindi mo pag binigyan ng karapatan ng sarili mo. Hindi mo pa pinanghawakan. Kakatwiranan mo na, hindi kasi ako nakikialam eh. Oh, ano nangyari? Hindi naman pakikialamin eh. Pagkatama ng isang relasyon yun. Tama mali? Tama po. Ngayon, kung tatanungin mo ako ng kung ano man tanong mo, sige lang, sasagutin ko naman. Anong tanong? May nabasa ako dito. Nakakainis daw mga lalaki. Huwag niyong lahatin. Hindi niyo kami naging jowa. Hindi lahat naging jowa niyo, ha? Huwag niyong lalahatin. Blik, tanong. May tanong pa? Te, nandiyan ka pa? Ano po yung lalayo? Ganon. Yes, kasi pinabayaan mo na eh. Or else, kung gusto mong habulin, gusto mong panindigan yan, dapat handa ka. Tama mali? Tama po. Kasi hindi mo alam kung ikaw ang pipiliin o hindi. Kasi una-una parehas kayong walang karapatan. Dahil hindi kayo pinakasalan. Tama mali? Opo. Pero, hindi naman sa usapang kasal yan eh. Hindi naman sa usapang legalidad dahil kasal lang. Usapan niya kung paano kayo paninindigan, kung sinong paninindigan sa inyo. Tama mali? Tama. May istorya nga na kasal na sa una, pero nag-asawa uli, ang pinangatawanan yung pangalawa. Pero sinettle muna yung sa una. Kasi yung sa'yo, hindi sinettle eh. Hindi ka nakialam. Hindi mo inalam. Tama mali? Tama po. Ang nangyari, naging kampante si boy, si lalaki, dahil wala kang pakialam, hinayaan mo lang na gawin niya yung bisyo niya, na tsumuk-tsak-chenis doon, tsuk-tsak-chenis ka rin, kung kayo sa dadapo, magpa-play over lang siya, kasi wala kang ginagawa. Hindi ka gumawa ng aksyon. Hinayaan mo siya na pumunta ron, tsumuk-tsak-chenis doon, uuwi sa'yo, tsuk-tsak-chenis ka rin, hinayaan mo. Tama mali? Tama po. Sa dulo, pinaglaruan kayo. Ngayon, nung nag-argument kayo, pinamili mo or sinabihan mo na umalis na, umalis siya. Kasi binigyan mo na siya ng kalayaan, ibig sabihin, binigyan mo siya ng gate pass na para lumayo na sa'yo. Opo. Sabi po niya kasi, ano bang tawag dito? Nasasakal na daw po siya kasi. Hati, kahit sabihin niya pang nasasakal ka, kahit ano bang sabihin na ayaw na. Kasi kung ang relasyon nyo merong bearing or merong sense sa kanya, hindi bibitaw sa ganyan yun. Nasasakal ako, ayaw ko na. Ano yun, every time na may relasyon? Kapag nasasakal ka, ayaw na, ganon? Tama mali? Opo. At ikaw, bilang isang babae, dahil sinabi sa'yo na nasakal na siya, ayaw niya, wala ka na rin gagawin? Hayaan mo na rin siya. Di ibig sabihin, kaya mo rin na tanggapin yung sitwasyon na yan na walang kwenta yung relasyon nyo dahil ibinigay mo na rin? Parang ganon? Wala naman po ako magagawa. Yan ang sinasabi ko, yung salitang walang magagawa from the very beginning na meron ka na magagawa pero hindi mo ginawa. Hindi ka nag-imbestiga, hindi mo inalam, hindi ano ba talaga ang sitwasyon nila. Ayan. Malamang, yan nga mangyayari sa'yo. Lagi
Lagi kang, wala akong magagawa. Alam mo, may anak ka, may karapatan ka na sa kanya. Nahabulin siya. Kaso, ang problema, your mindset, yung dahilan mo, wala akong magagawa, ganyan. Wala talagang magagawa. Tama mali. Tama po. Kahit sino maging karelasyon mo, ako ang magsasabi sa'yo, ate, ha? Kahit sino maging karelasyon mo, na hahayaan mo lang na ganyan, wala, iiwan ka sa ere. Maiiwan ka mag-isa palagi. Kasi bakit? Katwira mo, wala akong magagawa kung ayaw na sa akin. Di ibig sabihin, every time na magkakarelasyon ka, tapos maaanakan ka, pag sinabi niya na masakal na siya at ayaw niya na, hahayaan mo, gano'n? Ha? Di para sinabi mo sa sarili mo na wala kang gagawin eh. Na okay lang na daanan nila ako, okay lang na anakan ako nila, okay lang na pumasok sila sa buhay ko, then after ayaw na, ganun. Sorry ate ha, I'm not judging you, I'm not saying something, pero gusto kong itama yung mindset mo pagdating sa isang relasyon. Kasi kung ganyan magiging mindset mo ate, maraming lalaki ang gagamit sa'yo. Na pwedeng maanakan ka na palagi, tapos sasabihin nila, ayoko na. Pumapayag ka eh. Tama mali? Tama po. Ano po kayang maganda kong gawin? Ayusin mo ang utak mo ate. Ayusin mo na buhay mo. Kasi mali ang utak mo eh. Mali yung pananaw mo. Parang sinasabi mo sa sarili mo na, diba? Sinabi mo sa sarili mo, oy, pasok kayo sa buhay ko. Pasok kayo sa buhay ko. Tapos pag ayawan na, wala, okay lang sa akin. Tama mali? Tama po. Ayusin mo yung utak mo, ayusin mo yung sarili mo, ate. You are not a teenager, you are not a kid. Nasa tamang edad ka na. At pinapahalagaan mo sarili mo, marunong kang pahalagaan sarili mo. Sa dami ng mga buwitre ngayon, inuubo tuloy ako. Daming buwitre na nakaabang sa'yo, ate. Yan ang sinasabi ko, di ba? Madaming buwitre na aabang sa'yo para sakmalin ka lang at iiwan ka. Pagkatapos kang sakmalin. Ate, huwag kang pamigay. Huwag kang magkaroon ng mindset na pamigay. Hindi ka parang pamigay lang. Lagyan mo ng value yung sarili mo. Opo. Sorry, I'm hurting you. I'm saying this to you because I want you to teach you. Gusto ko matuto ka. Opo. Huwag kang pamigay, ate. Mali ang ginagawa mo sa sarili mo. Ayaw nila, okay lang sa'yo. Tapos pinapasok mo sa buhay nila na hindi mo inaalam. Ginamit ka na, hindi mo pa inaalam. Nailagay ka na sa alanganin, hindi mo pa inaalam. Ate, pahalagahan mo sarili mo. Tama mali? Tama po. Hindi porke sila, ay mahal ko kasi, no. Gamit isip niya. Nasa tamang edad na tayo, hindi na tayo basta teenager lang na laro lang. Tapos na tayo dun sa era na yun, ate. Tama mali? Tama po. We are in the right age. Lampas na tayo sa kalendaryo. Paano kung dumating sa punto ng buhay mo na may mga dumating sa buhay mo na lalaki uli na katulad niya? Sasabihin mo na, kasi wala po. Hindi ako nakikialam eh. Ay, hindi po kasi ako pakilimero eh. Ay, kasi sabi po niya eh. Yun daw eh. Paano bang lahat naman loloko sasabihin sa'yo yung hindi totoo? Kasi naloloko nga sila eh. Tama mali? Diba? Mo lahat naman loloko sasabihin nila
yung para sa kanila, hindi para sa'yo. Imagine mo, nung sinabi niya na nasakal siya, sinabi mo na dalhin yung damit, o umalis na lang, umalis nga. Kasi sinabi mo, di ba, hinayaan mo na lang na yung sinasabi niya na nasakal siya, katarantaduhan niya nasakal. Kung talagang mahal ka ng taong yan, ipaglalaban ka din niya. Hindi yung salitang nasakal. Normal ang argument sa isang relasyon, normal ang may pagkatalo sa isang relasyon, yung pagbabawal, normal yan, pero hindi pananakal yun ang tawag doon. To keep the relationship okay, kailangan may mga rules. Pero you need to talk about that rules, parehas niyong pagdidesisyonan. Pero sa sinasabi mo at kinukwento mo kasi ate, parang wala kayong komunikasyon. Pag sinabi ka na okay, hindi ako makikialam, sinabi mo eh. Nangyari. Tama ba rin? Tama. Lesson learned natin. It's up to you ate kung makikinig ka o hindi. It's up to you kung itatama mo sarili mo o hindi. Tandaan mo, maraming buwitre pa sa labas. Marami pang nakaabang. Tama mali? Tama po. Lesson learned. Ayusin mo sarili mo. Huwag mo hayaan pamigay ka lang. Diba, imagine mo may anak ka na ilang months ka na buntis? 6 po. Imagine mo, 6 na buwan ka buntis, papapayag ka ganun? Pumayag ka na ganun lang? Paano ka ngayon? Hindi mo ipaglaban sana yung sarili mo. Ipinaglaban mo sana yung kapakanan ng anak mo. Yung magiging anak mo na lalabas na may tatay o wala. Tama mali? Tama po. Hindi mo ba naisip yung magiging kalagayan ng anak mo? Na sana pinaglaban mo na kahit hindi yung para sa sarili mo, pinaglaban mo na lalabas yung anak mo, may kikilalaning ama at may kikilalang ama? Tama mali? Tama. Bakit di mo ginawa, ate? Paano kung pagdating ng araw, sumbatan ka ng magiging anak mo? Mama, bakit di mo pinaglaban? Ang selfish mo, mama. Di mo malamang ang inisip. Sarili mo lang inisip mo. Shoutout Miss Violet 13 from Bangar, Tarlac, Victoria. Tama mali? Tama po. Ay, nako. Sana ate may natutunan ka, ha? I'm not perfect. I'm not saying tama yung mga pinagsasabi ko, pero it's up to you. Yun ang aking opinion, yun ang nakikita ko sa mga kwento mo, ate. Opo. Hindi lang po kayo yung nagsabi. Oy, salamat. Buti mayroon pang iba nagsabi, bakit di ka sabi? Mga kaibigan ko. Oy, bakit di ka nakikinig sa mga kaibigan mo? Hindi mo sila pinakinggan. Ha? Hindi po. Matigas ang ulo mo, ate. Hindi ka nakikinig. Opo. Ngayon, kawawa naman anak mo. Dahil matigas ang ulo mo. Paano nga yung anak mo? Lalaki na lang ng ganyan. Ilalabas mo na ganyan. Di ba? 6 months pa lang yung anak, yung pinagbubuntis mo, hindi mo lamang pinaglaban. Yung para sa kanya. Di ba? Sad to say, makasarili ka. Sarili mo lang inisip mo, hindi yung kapakanan ng magiging anak mo. Ayaw na po niyang bumatik eh. Malamang, hinayaan mo kasi. Hinayaan mo eh. Binigyan mo siya ng gate pass eh. Malamang, aalis yun, sinabi mo eh. Manluloko pa naman yun. Marami pa naman kwento na ginawa sa'yo, tapos hinayaan mo lang. Hindi mo inalam, talagang ganun mangyayari. Asa ulo yung pagsisisi? Tama mali. Ngayon, it's either
na ayusin mo sarili mo para sa anak mo, or maninindigan ka na habulin siya dahil may karapatan ka na nahabulin siya dahil magkakaanak sa'yo. It's either kakasuhan mo siya or pwede mo siyang kasuhan, habulin, magtanong ka sa public attorney's office, magtanong ka legal advice, hingi ka ng legal advice, paano mo siya pwedeng habulin. Nasa iyan. Kung ibibigay mo yung karapatan para sa anak mo, na mabigyan siya ng dignidad bilang isang ilalabas sa mundong to, na may kikilalaning ama. At nasa iyo yun. Sabi naman po niya hindi daw. Huwag ka na maniwala sa kanya. Pinaikot-ikot ka na nga, maniniwala ka pa rin. Ha? Sabi pa, talagang panghahawakan mo na naman yung sabi niya. Pinaikot ka na nga, iniwan ka na nga eh. Maniniwala ka pa rin sa sinabi niya? Nasabi niya? Ano ka ba? Ate, naiintindihan mo yung sinasabi ko? Na ang sinasabi ko dito ay paglaban mo yung karapatan ng anak mo. Eh ngayon sasabihin mo pa rin na sabi niya. Ate, wake up! Tanga ka na. Magpapakatanga pa para sa anak mo. Ipaglaban mo naman yung karapatan ng anak mo. Ha? Anak ng pating. Sinabi na naniniwala ka pa rin. Iniwan ka na nga. Anong klaseng magiging ina ka, ate? Yan ba yung unang baby mo? Ate? Hindi po. Pang ilan na yan? Pangatlo po. Oh, yung dalawa sa anak mo sa una. Opo. Oh, nasaan na yung tatay nun? Yung dalawa. Nandun po sa kanila. Iniwan ka rin. Opo. Ay, kasi pumapayag ka nga na ganun, te. Ano ka ba, te? Wala na ako magagawa. Kaya may story. Nararamdaman ko na may story eh. Behind this. Ayoko nang ukwelkilin kung anong storya mo dun sa una. Ayoko ukwelkilin kung about dun sa unang mong asawa. Ang pinag-uusapan natin dito sa sitwasyon na yan. Ngayon, it's up to you, ate, ha? It's up to you. Muli, sasabihin ko, hindi ako perfecto. I'm not trying to say something na tama agad. Pero it's up to you, ate, kung makikinig ka o hindi. Hindi po yung una ko po kasing asawa, nananakit po yun, tapos babaera. Ayoko na pag-usapan. Tulad na sabi ko, ate, ha? Lahat naman na naghiwalay, laging may tapong salita. Oo, ate. Lahat naman naghiwalay, may tapong salita. Walang tumama sa taong iniwan at nang iwan. Ang mga tao naghiwalay at most of them may mga batuhang masasakit. Ayoko nang panghimasukan yan. Kung ano man nangyari sa inyo noon, ang kwento natin pinag-uusapan dito, yung about sa pinagbubuntis mo. Lahat na naghiwalay, nagbatuhan ng salita, lahat siya masasakit. Ang sinasabi ko rito, nangyari na sa una na may anak ka ng dalawa, na ganyan yung nangyari. Ngayon, magkakaroon ka na anak, 6 months sa tiyan mo, hinayaan mo pa na umabot sa ganyan. Di ka man lamang nagsalita, di ka man lamang nanindigan na para sa anak mo. And I'm not wonder kung anong sitwasyon mo. I'm not judging you, but I'm saying and making opinion doon sa kwento mo. Okay? Salamat sa oras mo. Diyan pa naman ako galit na galit sa mga ganyang story. Thank you so much, ate. Salamat. Sana maayos mo ang problema mo and hoping na maayos mo pa at para sa anak mo. Pagdasal natin. Sana maayos pa. Okay?
Salamat. Ay, nako. Yan muli po sa lahat po na nakikinig dito. Thank you so much sa lahat po ng nagko-comment, sa lahat po ng nakikinig sa ating programa. Thank you so much. Muli, mga kaibigan, I'm not saying I'm perfect. I'm not saying tama lahat sinasabi ko, but I'm making an opinion sa kwento ng caller natin. Nakakalungkot lang. Isang bata na naman iluluwal sa mundong to na wala pa man, wala nakikilalaning ama. Or kikilalanin man pero yun agad. Nakakalungkot lang. And sana sa mga nakikinig dito, meron kayong natutunan. Hindi mo pakikialam or hindi po pagiging pakilumero yung pagtatanong sa karelasyon, pag-ukil-kil sa karelasyon. Hindi po, karapatan mo yan bilang isang magkarelasyon kayo. Hindi mo pakikialam yan dahil karapatan mo yun. Dahil pag di ka nakialam, niloloko ka na pala, hindi mo pa alam. Tulad na nangyari kay ate. Pinaiikot na pala siya, hindi niyo pa alam. Ay, naku. Ay, oras na rin mga kaibigan is 5 minutes before 10 in the evening. Maraming salamat sa pagsama. Yan sa lahat po na nandito sa ating FB account. Maraming salamat. Please like and share pa rin tayo. And then syempre, sa lahat po ng ating nasa Facebook account. Thank you so much. Sa lahat po na hindi nakapollow pa sa ating Facebook account, you can follow me. Yan ang aking Facebook account. Then sa lahat po ng nagbigay ng gifts, maraming salamat. Baka meron po kayong ibibigay po dyan, namamas ko po ako sa gifts na lang. Sa gifts nilang padaanin. Pwede naman. yung ano, yung mabibigla ako sa gifts. Yung, cheche. Ay, muli mga kaibigan, araw-araw samahan niyo ako mga kaibigan tuwing alas 8 hanggang alas 10. Important, dito sa ating programa. Dito lang yan sa Music and Heart. Every day, every 8 in the evening, until 10 p.m. Kwentong pag-ibig, kwentong puso. Siyempre kasama the one and only one Papa Joe. Mula Monday hanggang Sunday, kasama niyo po ang inyong lingkod. Siyempre dito lang sa number 1 radio, online, Radyo Cupido. Siyempre, bestie, sa Radyo Cupido, ikaw ang the best. Ay nako, thank you so much to all the gifts na binigay niyo sa akin sa aking programa. Tandaan niyo mga kaibigan, para tayo umakyat sa FYP ni TikTok at umikot tayo sa buong TikTok universe, I need your help mga kaibigan. Para umunlad ang ating segment, para umunlad ang ating programa, I need your help guys, I need your help. By using your power of double tap your screen, by liking our program, by sending heart me sa programa natin, and by subscribing our program. Paano ka magsasubscribe? I-click mo lang yung subscription, and then sa pamamagitan po ng inyong power of sharing, and lastly, para umakyat tayo sa algorithms ni TikTok at umakyat tayo yung programa natin, send a gift. Di ko kailangan na malalaking gifts mga kaibigan. Yung kulay pink na puso lang na kumikis dito, makabuo lang tayo ng 10 or 20 na yun. Okay na tayo. Stable na yung ating programa. Hindi na tayo bababa ng 200 to 300 viewers na kapag nakuha natin yung mga kaibigan. Yan, sabi ni Kos, gandang gabi Papa Jack. Nakapakinig mo po ako sa TLC at Wall Compassion. Maraming salamat. Okay, thank you for the love and sa lahat po na nangyayari. Bakit ka po mo si Papa Jack? Kapit-bahay ko po kasi. Di ko alam. Papa Jack pa-request ng kahit sandali. Sorry Debbie ha, hindi ako makapag-play ng music ngayon. Kasi naka-simultaneous naka-live tayo sa TikTok. At saka sa FB. Kasi pag nag-play ako ng music sa FB, sabay nito sa FB, makaka-copyright tayo.
Ay nako, nakakalungkot lang mga kaibigan, no? Na may mga taong ginagamit ang mga tatamis na salita para makapambiktima or makapanloko. Nakakalungkot lang. And then, doon naman sa mga tao na napaniwala, hindi mo kasalanan maniwala, oo, I know, kasi nagmamahal ka lang, mahal mo lang yung tao, pero kapag hinayaan mo na magamit ka lang at alam mo naman na niloloko ka na, pero hinahayaan mo lang, kasalanan mo na yun. Ikaw na nagkulang sa sarili mo yan. Kasi alam mo na eh. Alam mo na na pinaiikot ka na, alam mo na na may nangyayari, pero you are not making a step para malaman mo at mag-conquer mo. Hinayaan mo lang. And that's your fault. Muli, lesson learned mga kaibigan. Sa lahat po na nakikinig sa atin, sa lahat po ng sa programa po natin, lesson learned. It's all about hindi naman sa pakikialam, kundi pag-iingat at sinatawag na pagbibigay ng respeto at dangal sa sarili. Muli po maraming salamat mga kaibigan. See you tomorrow and sana mabuti ang New Year nyo and sana okay kayo. Muli po maraming salamat sa inyong tulong. Please like and share pa rin. Double tap your screen. Send love. Send gifts sa programa natin. Muli po, God bless. Bye-bye for now. See you tomorrow.